Brothers and sisters in Christ, ladies and gentlemen, good afternoon everyone. I am Reverend Pastor Bautista Rizaldo Provido of the Ginzions International in the Philippines, Marble Camp 80, located at Coronadal City, South Cotabato. Again, for the next 30 minutes, I am humbly inviting you to hear and listen the holy words of Almighty Father God, entitled Ang Bagong Buhay Patungo sa Kaligtasan. I firmly believe that you will be interested and be blessed while listening and confirming to the holy words of Almighty Father God. Mga kapatid at mahal kong tagapakinig, bago po natin ituloy ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, maaaring samahan niyo po ako sa panalangin. Our Heavenly Father God, who dwells in heaven and earth and in the whole world, we are humbly requesting your divine mercies, graces, and glories to all of us. Please forgive our sins and all iniquities that we have done to you, to our Philemon, and in the whole world. We personally ask your forgiveness for all our transgressions that sometimes we unexpectedly done in our life. Of course, we praise you and thank you for the lives that you have always given to us. We honor you for the blessings, mercies, good health, and longer life that you have always extended to us, even before up to the present time. This we humbly pray through the name and blood of our Lord Jesus Christ, our only Lord and Savior, before, now, forever and ever. Amen. Mga kapatid at mahal kong tagapakinig, bago po natin ituloy ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, maring pakinggan niyo muna itong magandang spiritual na awitin entitled 10,000 Reasons by Natasha Midori.
Verse of the day, October 23, 2021, ang tungkol sa pagtatagumpay sa laban sa lahat ng mga pagsubok, pananampalataya at karunungan na binigay ng Diyos sa atin. Nababasa natin sa James chapter 1, verse 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 17, and 18. Verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Verse 3, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. And in verse 5, ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbibigay at di nanunumbat. Verse 6, subalit ang humingi dapat manalig at huwag mag-alilangan, sapagkat ang nag-alilangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. And verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong at ito'y ang buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umibig sa Kanya. And verse 16, huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumilikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniwan o binabayaan man sa dilim. And verse 18, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga ninalalang. Mga kapatid at mahal kong tagapakinig, sinasabi at ipinaliwanag sa banal na aklat nito na sinulat ni Apostol Santiago na isang alagad ni Panginoon Kristo na dapat bilang isang tunay na Kristiyano na manghinirang ng Diyos sa iba't ibang bansa ay mapagtatagumpayan natin ang lahat ng pagsubok dito sa lupa, na dapat magalak pa tayo kapag dumaranas tayo ng maraming pagsubok, dahil ito ang magpapatatag sa pananampalataya natin sa Diyos. Kung magtagumpayan natin ang mga pagsubok na yan dito sa mundong binagalawan natin. Pinaalala na ni Panginoong Kristo na palagi tayong matatag sa lahat ng suliranin dito sa lupa. Basta gumagawa lang tayo ng mabuti sa ating kapwa at karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos. Dahil sa pagtatagumpay natin sa lahat ng pinagagawa ng Diyos, simula nang magkaroon tayo ng tamang isip hanggang wakas, ay makakatanggap tayo ng mahalagang regalo mula sa Ama nating Diyos sa langit, ang buhay na walang hanggan na pinangako sa atin. Dahil yun ang pangako ng Diyos sa mga tunay niyang mga anak na sumusunod at naipatawad ng mga nagawang kasalanan o kalikuan at nagbabagong buhay na ang dating masamang mga tao
o nakagawa ng mga kalikuan ay talagang nagbagong buhay na. Sinasabi pa ni Panginoong Hesus na kung manalangin at humingi tayo na sa Kanya, ay dapat huwag tayong mag-alilangan. Dapat buo at tapat ang paniniwala natin sa Kanya. Hindi yung parang alon sa dagat na pabago-bago ang hangin at isip. Dahil kung pababago ang ating isip ay wala tayong matatanggap mula sa langit. Dahil tayo nag-alilangan sa Diyos. Na sinasabi yan sa Matthew chapter 7 verse 7 and 8 na humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo makikita. At kumatok kayo ay mabubuksan. Dahil ang nais ng Diyos ay tunay na maging ganap na anak ng Diyos. Tayo sa isip at sa gawa, na buo ang pananalig natin sa Kanya, simula noon hanggang katapusan ng mundo. Ayaw ng Diyos yung pabago-bago ang isip. Kung tinatanggap natin siya na sarili nating Panginoon at Tagapagligtas, ay maniwala na tayo sa Kanya at wala na tayong ibang ituturing na Diyos na susundin, kundi siya lang. Sinasabi niya yan sa Revelation chapter 3 verse 3. Sinasabi ni Panginoon Kristo at pinalala sa atin na remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore if you will watch, will come upon you as a thief, and you will not know what hour will come to you. So sinabi ni Panginoon Kristo sa atin, pinapaalala niya sa banal na kasulatan na simulan ng tanggapin natin siya na sarili nating Panginoon at Tagapagligtas, ay lagi na tayong handa sa lahat ng oras. Dahil baka bigla siyang dumating dito sa lupa upang maghukom sa atin na hindi natin alam. Darating siya dito sa lupa na parang isang magnanakaw, na dapat lagi tayong handa at laging malinis ang puso at isipan natin na lahat ng ginagawa natin ay kabutihan sa kapwa, kabutihan sa Diyos. Dahil isasama niya tayo sa paraiso sa langit pagdating ng paghukom kung ipatawad ng mga kasalanan natin. Dahil alam naman ng Diyos na lahat ng tao ay nagkasala. No? Walang isa na hindi nagkakasala. Sinasabi niya yan sa Roma chapter 3 verse 10. Sinasabi ng Diyos, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. No? Sinasabi ng Diyos yan. So, nagsisinungaling tayo kung sasabihin natin hindi tayo nagkasala. Dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi na walang matuwid, wala kahit isa. No? Sinasabi niya rin sa Roma chapter 3 verse 23 na lahat tayo ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat ng tao. Ngunit, yan ay kanyang pinatawad tayo sa mga nagawa natin mga kalikuan, kasalanan, na mababasa natin sa Roma chapter 5 verse 8. Sinasabi, but God demonstrates His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. So, sinasabi nga ng Ama nating Diyos sa langit na lahat natin mga kalikuan at mga kasalanan ay pinatawad na tayo, na maging libre na, no? Dahil sa pagpadala niya kay Panginoong Kristo dito sa lupa na upang mangaral ng mabuting balita, magandang balita, at saka sumusunod sa anak ng Diyos na si Panginoong Kristo, ay maliligtas tayo. Okay. Kinakalimutan niya ang mga nagawang kasalanan. Yan ang nakalagay sa banal na aklat. Basta tunay na nga tayo na magbagong buhay. Tunay na nga magbagong buhay.
Nakalimutan natin ang mga, kung nakagawa man tayo ng mga kasalanan, mga kalikuan, ay kalimutan na natin. At tayo ay gagawa ng matuwid na landas hanggang sa pagdating ni Pong Kristo dito sa lupa. Na sinasabi niya yan sa Revelation chapter 3, verse 5, sinasabi niya na but he who overcomes, I will clothe him with white garments, and will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So, tutulungan tayo ni Panginoon Kristo na lahat ng gumagawa ng mabuti, ng maayos, ay ilalapit niya tayo sa Ama natin Diyos sa langit, na isama tayo sa paraiso sa langit pagdating ng paghukom. Dahil siya ang maghuhukom sa atin, si Panginoon Kristo, dahil siya ang binigyan ng karapatan ng Diyos na magpatawad ng kasalanan natin. Na sinasabi niya sa Matthew 28 verse 18, sinasabi niya sa kanyang mga disipulo at sa mga tao. Sinasabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. So, pinaalala ni Panginoon Kristo sa atin yan, na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kasama ang paghuhukom, ay binigay na sa Kanya. So, siya lang ang maghuhukom sa atin. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. At sinasabi yan sa Gawa chapter 4 verse 12. Sinasabi na kay Jesucristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikiligtas ng tao. So, maliwanag po mga kapatid ang kanyang mga sinasabi, ang mga nakasulat sa banal na aklat. Na sinasabi din sa Juan chapter 1 verse 12, na ngunit ang lahat ng nananalig at nanampalataya sa Kanya, kay Panginoon Kristo, ay tinuturing at may karapatan na maging anak ng Diyos. So, tayong lahat naniniwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya mga utos, sumusunod sa mabuting balita na pinangaral niya nung nabuhay pa siya dito sa lupa bilang tao sa bansang Israel, ay tinuturing na maging anak ng Diyos, lahat ng nanalig at nanampalataya sa Kanya. So, kung tinuturing tayong anak ng Diyos, ay hindi niya tayo pabayaan at iiwan man, sinasabi niya. Sinasabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 5 and 6, sinasabi doon sa banal na aklat na, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have, for himself has said, I will never leave you nor forsake you. And verse 6, sinasabi ulit na sinasabi niya na lahat ng tao, lahat ng tao ay may karapatan tayong tutulungan niya tayo na hindi tayo mapahamak. Sinasabi niya, the Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. Yan sinasabi doon sa verse 6. So, lahat ng tao na gustong idadamay tayo sa mga masamang ginagawa, example, yung idadamay tayo ng ibang tao sa mga pagnanakaw, pumatay ng mga kapwa-tao natin, mangungurakot, bumibenta ng mga droga, lahat ng masama na ginagawa ng mga tao na idadamay tayo, ay tulungan tayo ng Diyos na hindi tayo maisasama doon kung nananalig tayo sa Kanya, dahil pwede nating iwasan yon kung talagang naniwala tayo sa Diyos. Dahil sinasabi yun that so we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man can do to me. So pwede nating iwasan ang lahat ng
masamang bagay dito sa mundo. Basta lumapit tayo sa Diyos, no? Lahat ng ating gagawin, ipanalangin natin sa Kanya at tutulungan tayo magtatagumpay ating mga gawain. Na lahat ng pagsubok, lahat ng mga kalikuan, mga kasalanan ay pwede nating iwasan. No? At humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya upang may patawad ang mga kasalanan at kalikuan na nagawa na natin. Dahil ang Diyos, sinasabi, siya ay mabuting Diyos at handa niya tayong tanggapin, no? Kahit nakasala pa tayo. Basta sinasabi niya na tunay tayo na magbabagong buhay dito sa mundong ginagalawan natin. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, no? Nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga ginawa niya ang mundo, ang buong mundo, ang buong universe ay ginawa ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa mga tao. Tinutulungan niya tayo, kaya hindi pa niya ginugunaw ang mundo, o yung iba dyan ay ibang tao hindi pa niya kinukuha, hindi pa binabawian ang buhay dahil binibigyan pa ng sapat na karapatan, no? Sapat na panahon upang makapagsisi at tatalikdan ang kanilang mga dagwang kasalanan. Dahil ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay maliligtas, na kaya pinadala niya si Panginoon Kristo dito sa lupa upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Na sinasabi sa John 3:16, sinasabi sa banal na kasulatan na for love so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ng Amang Diyos sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Panginoon Kristo sa lupa upang makapagpangaral ng mabuting balita, magandang balita, upang maligtas tayo sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan at kalikuan. Yan ang pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin. So, dahil nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay dapat manatili din ang pag-ibig natin sa ating kapwa. No? Kahit sino mga kapwa natin, ibang religion, ibang tribo, ay dapat mahalin natin, dapat ibigin natin. Tulungan natin ating kapwa sa lahat ng bagay. Sinasabi sa banal na aklat na dapat tayo'y magturuan at magtutulungan upang maiwasan natin ang mga kasalanan, upang karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos na nakikita tayo sa langit man at sa lupa. Dahil ang Diyos ay kahit saan, no? Kahit saan oras ay nandun ang Diyos, dahil ang Diyos ay Espiritu. So, iniisipan lang natin na ating gagawin ay alam na ng Diyos. No, kaya hindi tayo dapat magsinungaling sa Diyos, dahil alam ng Diyos ang lahat na ating ginagawa at ating gagawin pa. So, amen pa ba mga kapatid? Kapatid at mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pakikinig yung mga salita ng Diyos. At bago natin ituloy ang mga pag-aaral, ay maaaring pakinggan nyo mga itong magandang spiritual na awitin entitled Tribes by Victory Worship. Every nation bow before
God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Maraming salamat mga kapatid sa papakinig ng mga magandang spiritual na awitin. Dahil masaya at natutuwa ang Ama natin Diyos sa langit pag narinig natin na kinakantahan natin siya, pini-worship natin siya, pini-praise and worship natin siya. Dahil sabi ng Diyos sa banal na aklat, umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga spiritual na awitin upang malulugod ako at patawarin ko kayo sa inyong mga nagawang kalikuan at kasalanan. Dahil mahal ng Diyos ang mga taong napakumbaba sa Kanya. Dahil sa pag-praise and worship natin sa Kanya, ay tinuturing na parang nagpakumbaba tayo at naniwala tayo sa Diyos. Yun ang ibig ng Diyos na tinutukoy ko sa ating mga pag-aaral. So, sa mga kapatid ko, masisipag, matitikas na mga kalakihan, dahil tayo tinuturing na haligi ng mga tahanan na sinasabi sa banal na aklat na pamunuan natin ating mga pamilya, ating mga grupo. Dapat tayo laging masipag at gumagawa ng matuwid upang lumago ating mga pamilya, lumago ang buhay nating kabarangay, lumago ang buhay nating ang bayan natin, lumago ang ating bansa. No. Dahil bago magawa tayo ng mabuti at nandito pa palagi sa atin ang kasipagan pag sa mga bilang leader at tunay na Kristiyano ay binibigyan tayo ng responsibilidad. So, pag binigyan tayo ng responsibilidad sa ating mga ginagawa, lalo na kung mga leader tayo, ay huwag natin pabayaan natin ang binigay ng mga gobyerno natin, mga private sector. No, pag binibigyan tayo ng
manang pondo para sa proyekto natin, ay aayusin po natin. Gagastusin natin maayos. Huwag po nating kurakotin. Huwag po nating pagnanakawin ang mga pondo na binibigay sa atin sa private sector o sa government sector. Dahil para lumago ang ating mga proyekto, maging matagumpay ating barangay, maging matagumpay ating bayan at lalo ng ating bansa. Pag magtatagumpay ating mga proyekto, of course, maging masagana din ating buhay. Yan ang paalala ng Diyos sa atin na lahat ng bagay, pag gumawa tayo ng isang bagay, ituturing natin na gawa tayo ng para sa Diyos. Na hindi lang tayo gumagawa ng para sa mga tao, kundi gumagawa tayo ng para sa Diyos. At siguradong magtatagumpay yon. Basta ipanalangin natin at lahat na ating gagawin ay para sa Diyos. Kung para sa Diyos yun, maiwasan natin ang pangungurakot o maiwasan natin ang pagnanakaw. Dahil siyempre sinusunod natin ang sinasabi ng Diyos na gumawa tayo ng matuwid na landas sa lahat ng ating gagawin. Dahil pag sumagana tayo, magtagumpay tayo, ay natutuwa din at maligaya ang Diyos na nakikita tayo. So, bibigyan pa tayo ng mahabang buhay, masaganang buhay, at mapapayapang buhay. Basta gumawa tayo ng mabuti sa kanyang harapan. So, sa mga mahal kong kapatid, sa mga kalakihan dyan, inanyahan ko kayo kung sinong gusto sa inyo ang maging miyembro ng Gideon's International in the Philippines, pwede kayong sumuguni sa akin o sa mga Gideons na kakilala niya sa inyong mga lugar upang maging miyembro. Pag maging miyembro kayo, pati ang inyong mga asawa ay maging Gideon Auxiliary. So, mamimigay tayo ng mga libreng Biblia sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa buong mundo. Dito sa lugar natin, pwede tayong mamimigay ng mga libreng Biblia sa mga ospital, sa mga doktor, nurses, sa mga pasyente, sa eskwelahan, sa mga guro, mga estudyante, sa mga kampo ng mga militar natin, sa mga kampo ng pulisya natin, sa kampo ng mga BJMP, at sa mga presuhan, o sa lahat ng mga tao sa mga sityos, mga barangays, pwede tayong mabigay ng libreng Biblia dahil isa yun sa pinakamahalagang utos din ni Panginoon Kristo na bago siya umakyat sa langit. Sinasabi niya sa kanyang mga disipulo doon sa bundok ng Galilea sa bansang Israel. Sinasabi niya sa Matthew 28 verse 19 to 20, sinasabi niya, humayo kayo sa lahat ng tao sa lahat ng bansa sa buong mundo at ipangaral ang aking mabuting balita, magandang balita, at bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sila sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo simula ngayon hanggang katapusan ng mundo. So, napakasarap po, napakabuti po ang mga sinasabi ni Panginoon Kristo, inuutos niya bago siya umakyat sa langit. Kaya yan ang ginagawa natin ngayon, ang pagsunod sa kanyang mga utos, mahalagang utos na sinasabi sa banal na aklat. Sino ang makakaalam, sino ang makapag-aral kung walang magtuturo? So sa mga Gideons, malugod kayong inanayahan na maging miyembro kayo ng Gideons, dahil ang Gideons ngayon nasa more than 200 countries na all over the world. Bawat bansa may kanya-kanya tayong national president at may pinaka-international president tayo sa nandoon sa USA. Sa bawat mga probinsya, mga syudad, mayroon tayong tinatawag na camp president. Dito sa Coronadal City, South Cotabato, mayroon tayong
Marvel Camp 80 na Gideons dito. At ako po ang presidente dito ng Gideons Marvel Camp 80. Pwede kayong sumaguni sa akin kung upang maging membro kayo ng Gideons. Matulungan natin si Panginoon Kristo sa kanyang mga utos na ipalaganap, ipangaral ang kanyang mabuting balita, magandang balita sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa buong mundo. Dahil hindi niya sinasabi na mangaral lang ang kanyang disipulo sa bansang Israel. Sinasabi niya sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa buong mundo. So mga kapatid at mahal kong pagkikinig, bago po natin wakasan ang programang ito ay maring salamahan niyo ako sa panalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat sa mga aral, sa mga tinuturo mo sa amin. Maraming salamat sa pinadala mo yung bugtong na anak si Panginoon Kristo dito sa lupa upang maligtas kami sa aming mga kalikuan at kasalanan. Panginoon Kristo, maraming salamat sa iyo. Ikaw ay namatay, ngunit subalit nabuhay si ikatlong araw. Tinatanggap ka namin bilang sarili naming Panginoon at tapagligtas. At pinasalamatan din namin ang libreng regalo na buhay na walang hanggan sa piling mo. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, lahat kaming tao dito sa buong mundo. Iwas mo kami sa kapamakan, iwas mo kami sa mga masamang sakuna. Bigyan mo pa kami ng masagana, mapayapa at matagumpay na buhay. Bigyan mo kayo ng mahabang buhay simula ngayon hanggang katapusan ng mundo. Yahweh, Father God, Holy God of Israel, Adonai, Father God, maraming salamat sa pinalala mo yung bugtong at banal anak ni Kristo sa lupa upang matulungan kami sa aming mga ginagawa at maligtas kami sa aming mga nagawang kalikuan. Pinagsisihan po namin ang aming nagawang kasalanan. Lord, Yahweh God, Adonai, Father God, Holy God of Israel, ito'y mapakumbaba naming hinihiling at pinaagi sa pangalan ng iyong bugtong at banal anak na si Panginoong Kristo na sarili naming Panginoon at sarili namin na tagapagligtas. Amen. Hallelujah.